Isang halimaw ang biglang lumitaw sa isang lungsod kung saan nagsimula itong manira ng lahat ng madaanan, at tinalo rin ito sina Lightning Max at Smileman. Isang mamamahayag ang nagulat ng mga pangyayari, ngunit bigla itong naputol sa kalagitnaan ng pagbabalita. Napanood iyon ng isang kalbong lalaki na nagngangalang Saitama at napagdesisyonan nitong pumunta sa lugar na pinangyayarihan ng kaguluhan. Sa lugar ay isang batang babae ang umiiyak at tinangka itong patayin ng halimaw, pero mabuti na lang at saktong dumating na si Saitama at nailigtas iyon. Nagtaka ang halimaw kung sino ang kalbong lalaki at saka ipinakilala ang sarili bilang vaccine man, at sinabing siya raw ay isinilang para lipulin ang sangkatauhan dahil sa patuloy na pagsira ng mga ito sa kalikasan. Unti-unti ay nagbago ito ng anyo at naging dambuhalang halimaw, ngunit sa isang malakas na suntok ni Saitama ay agad itong namatay. Matapos maglaho ng halimaw ay sumigaw si Saitama sa pagkadismaya at sinabing isang suntok lang na naman ang inabot. 3 taon bago ang kasalukuyan, makikita ang walang trabaho na si Saitama at ang halimaw na si Crablonta, isang lalaki na nagkaroon umano ng anyong alimango matapos kumain ng sobrang dami. Ang lahat ng naroon ay nagtago sa takot habang pinagbigyan naman nito ng pagkakataong makatakbo palayo si Saitama, ngunit sa halip ay nakipag-usap pa iyon at sinabing wala ito sa mood para tumakbo dahil sa pagkawala ng gana sa lahat, bagay na matapos hindi matanggap sa pinag-apply ang trabaho. Dahil doon ay hinayaan na lang ni Crablonte si Saitama, total ay may ibang klaseng biktima naman umano ito na hinahanap, at iyon ay ang bata na may malaking baba. Pagkaalis ng halimaw ay naglakad na rin si Saitama nang bigla nitong makita ang bata na marahil ay siyang tinutukoy ni Crablonta. Para makumpirma ay tinanong ito ni Saitama kung may nakaaway ba ang bata na taong alimango. Sumagot ang bata at sinabing may nakita siyang ganon sa park at dinruwangan niya iyon ng nipple habang tulog, kaya naman nagulat si Saitama at sinabi sa sarili na walang ideya ang bata kung gaano katindi ang ginawa nito. Inisip ni Saitama na tulungan ang bata pero agad ding nagbago ang isip niya dahil wala naman siyang kinalaman sa ginawa nito. Ngunit biglang dumating si Crablonta para hulihin ang bata ay agad din naman iyong tinulungan ni Saitama. Dahil doon ay kinwestiyon siya ng halimaw kung bakit niya pinoprotektahan ang bata, kaya sinabi niya rito na hindi tama na tapusin iyon dahil lang sa inosenteng biro. Sumagot si Crablonte at sinabing marami na siyang tinapos na tao dahil sa pambibiro ng mga iyon sa itsura niya, at ngayon ay galit na galit siya dahil ganoon ang kamay niya kaya hindi niya mabura ang nipple na idinrawing ng bata. Binalaan pa nito si Saitama na huwag makialam, pero sa halip ay pinagtawanan din niya ang itsura ng halimaw kaya inihagis siya nito gamit ang malaking sipit na kamay. Gayunpaman, mabilis na nakabalik si Saitama at sinabing nung bata pa siya ay gusto niyang maging bayani na kayang tumalo ng kalaban sa isang suntok lang. Doon na nagsimula ang pagtutuos nila, pero sa huli ay napatay ni Saitama ang halimaw sa pamamagitan ng pagkalas ng mata nito gamit ang kanyang necktie. Sa kasalukuyan, habang namimili ay naalala ni Saitama ang insidenteng iyon. Simula kasi ng araw na iyon ay nag-training siya ng todo hanggang sa makalbo siya at lumakas siya hanggang sa wala nang makatalo sa kanya. Bagamat natupad na ang pinapangarap na maging isang bayani, pero pakiramdam nito ay maraming kulang sa buhay niya. Habang nagbabayad ay biglang lumindol sa paligid kaya nagpanik ang mga tao maliban sa animoy manhid na si Saitama. Ngunit nang mapansin ang kaganapan sa paligid ay sinilip ni Saitama kung ano ang nangyayari, at doon nito nakita ang higanteng lalaki na umatake sa lungsod. Ang higanti ay bunga ng eksperimento gamit ang isang steroid na tinatawag na biceps king na gawa ng baliw nitong kuya na isang siyentipiko. Balak ng magkapatid na sakupin ang mundo kaya pumupunta ang mga ito sa mga syudad para wasakin at tapusin ang mga tao. Ngunit laking gulat ng kuya nang makita si Saitama na nakasakay sa balikat ng higanti. Agad nitong ipinag-utos sa kapatid na patayin ang lalaking nasa balikat nito, pero sa halip na si Saitama ay ang kuya ang napatay ng higanti. Dahil doon ay labis na nagalit ang higanti at isinisi kay Saitama ang pagkamatay ng kuya niya, sabay inatake ito na para bang natalo na niya dahil halos lumubog na ito sa kailaliman ng lupa. Gayunpaman, walang galos na umahan si Saitama diretso suntok sa higanteng halimaw na siyang nagpatambo rito. Kinagabihan, matapos talunin ang higanti ay umuwi na si Saitama. Habang naglalakad pa uwi ay napansin ito ng isang misteryosong nilalang na nagpakilalang si Super Custom YO649ZMK2. Ipinagmalaki nito ang kanyang pagkahumaling sa mga kotse at iba't ibang uri ng sasakyan, kaya umabot na sa puntong ginawa na nitong halimaw ang sarili. Ngunit nang insultuhan ng halimaw ang kalbong ulo ni Saitama ay agad itong tinamaan ng isang malakas na suntok na siyang ikinasawi nito sa isang iglap lamang. Nang sumunod na araw, nagising si Saitama sa kalagitnaan ng isang pagsalakay mula sa mga nilalang sa ilalim ng lupa o ang tinatawag na subterranean people, na di umano'y nakapuksa na sa 70% ng sangkatauhan.
Nagulat si Saitama sa lakas ng mga ito pero kahit ganoon ay nakipaglaban siya ng buong tapang. Matapos niyang talunin ang napakarami sa mga ito at habang papalapit na siya sa pakikipaglaban sa hari ng mga nilalang sa ilalim, bigla siyang nagising at napagtantong panaginip lamang pala ang lahat. Paglabas niya, laking gulat niya na may totoong pagsalakay nga ng mga subterranean sa labas. Ngunit agad ding napawi ang kanyang pananabik sa pakikipaglaban ng madali lang niyang natalo ang hari ng mga ito, dahilan upang agad ang mga itong sumuko, at ipinakita pa ang isang puting bandila na may nakasulat na pasensya na po. Kinabukasan, habang dinidiligan ni Saitama ang kanyang cactus ay iniaanunsyo sa telebisyon ang tungkol sa isang pulutong ng lamok na paparating umano sa Z-City, ang lugar kung saan nakatira ang ating bida. Pinayuhan ng reporter ang lahat na lumikas at mag-ingat pero kahit ganoon ay nagawa pa ring manatili ni Saitama sa labas upang magdilig. Hindi nagtagal ay isang lamok ang lumapit kay Saitama at paulit-ulit niya itong tinangkang patayin ngunit paulit-ulit lang din siyang nabigo. Sa isang abandonadong lungsod naman ay sinamantala ng isang magnanakaw ang kaguluhan at hindi nito alintana ang mga babala. Sinabi pa nito na hindi niya ikamamatay ang isang kagat lamang ng lamok, at ayos lang umano na mawalan ng konting dugo kapalit ng lahat ng kayamanang nakuha niya. Ngunit bigla na lang itong nilapitan ng mga lamok para kagatin hanggang sa tuluyan na itong naubusan ng dugo. Ang mga lamok na iyon ay nasa ilalim ng kontrol ng isang nilalang na kilala bilang Mosquito Girl. Dahil sa masama nitong gawain ay hinarap ito ni Genos para matigil na ang pag-atake ng mga lamok. Gayunpaman, natawa na lang si Mosquito Girl at pagkatapos ay ipinag-utos na sugurin na ang susunod nilang pagkain, pero laking gulat nito nang makita na hindi naaapektuhan ng kanyang hukbo ang cyborg na si Genos. Doon na nagsimulang maglaban ang dalawa, at sa kanilang sagupaan ay pareho silang nawalan ng isang bahagi ng katawan. Nagulat si Mosquito Girl pero agad itong nagpalakas sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo na nakolekta ng kanyang mga insekto mula sa mga hayop sa kagubatan sa paligid. Dahil doon, mas dumami pa ang insektong kalaban ni Genos nang bigla namang dumating si Saitama na nakarating na sa lugar na iyon dahil lang sa paghabol sa isang lamok na hindi nito mapatay-patay. Pinayuhan ito ni Genos na lumikas na bago pa man umatake ang mga lamok, pero hindi pa man nakakaalis ay sumugod na si Mosquito Girl kaya wala nang ibang choice si Genos kundi ang magpakawala ng napakalakas na apoy na siyang tumupok sa mga ito. Inisip ni Genos na natalo niya na si Mosquito Girl, pero nagulat ito nang maalala na naroon nga pala ang kalbong lalaki. Mabuti na lang at damit lang yun ang naapektuhan ng apoy nang bigla na namang lumitaw si Mosquito Girl na nag-iba na ng anyo dahil sa dami ng nasipsip na dugo. Mas malakas na rin ito ngayon kaya halos wala nang magawa pa si Genos para lumaban, at tinanggap na lang na iyon na ang kanyang katapusan. Ngunit sa isang malakas na sampal ay pinalipad ito ni Saitama patungo sa kalangitan. Dahil doon ay labis na humanga si Genos kay Saitama at hiniling pa nito na maging alagad siya nito. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Genos sa bahay ni Saitama. Pinatuloy naman ito ng ating bida at inalok ng inumin, pero sinabi nito na kapag naubos iyon ay umuwi na si Genos dahil hindi naman umano nito kailangan ng alagad. Habang magkaharapan ay napansin ni Saitama na maayos na muli ang katawan ni Genos, kaya naikwento nito ang kanyang pinagmulan at ang matagal na paghahanap sa tinaguriang baliw na cyborg na siyang pumatay sa pamilya nito. 15 taong gulang pa lang noon si Genos nang makilala nito si Dr. Casino na isang scientist para sa katarungan, at misyon umano niyon na pigilan ang pagwawala ng baliw na cyborg. Hiniling noon ni Genos na magsagawa sa kanya ang doktor ng body modification surgery kaya ngayon ay isa na itong cyborg na lumalaban para sa katarungan. 4 na taon na ang nakalipas pero hanggang ngayon ay hindi pa rin umano nahahanap ni Genos ang baliw na cyborg. Nawala pa umano ang concentration nito nang lumitaw ang halimaw na lamok, at hindi lubos akalain ni Genos na matatalo siya nyon. Kaya naman, malaki ang pasasalamat nito kay Saitama dahil sa pagligtas nito sa kanya, sapagkat hindi umano maaaring mawala si Genos hanggat hindi napupuksa ang baliw na cyborg. Dagdag pa ni Genos na nang makita niya ang suntok ni Saitama ay nakumbinsi siya na kailangan niyang maging alagad nito nang sa gayon ay maging kasing lakas niya ito, ngunit sa haba ng kwento ay labis na nainip si Saitama at sinabing paikliin na lang ang kwento. Sa isang lihim naman na pasilidad, inaral ng isang lalaki ang tungkol sa pagkatalo ni Mosquito Girl, at nagpas siyang ipahuli si Saitama para gamitin sa kanyang mga eksperimento. Sa pagpayag ni Saitama na turuan si Genos na maging malakas ay bigla nitong naramdaman na merong paparating, at iyon ay ang sugol ng House of Evolution. Ngunit sa inis ni Saitama dahil sa pagkasira ng bubong ng bahay niya ay sinuntok niya agad ito sabay sabing bayaran siya nito. Naramdaman naman ni Genos na may kasamahan pa iyon sa labas kaya agad itong sumugod, pero mas nauna pa si Saitama para pagsabihan ang mga iyon na huwag manira ng bubong ng may bubong. Ngunit biglang nahulog si Saitama sa isang bitag sa ilalim ng lupa,
habang nakaharap naman ni Genos si Armored Gorilla na isa ring cyborg. Hindi nagtagal ay nakatakas si Saitama at mabilis niyang tinalo ang dalawang kalaban. Pagkatapos ay nilapitan nito ang halos talunan ng gorilyang cyborg na kinakausap ni Genos, na mabilis namang natakot nang malaman na wasak na ang buong grupo nito. Isinalaysay ng Armored Gorilla ang kwento ni Dr. Genos na noon ay isang henyo at batang siyentipiko na may adikaing paunlarin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng artificial na ebolusyon. Ngunit dahil walang sino man sa mga kasamahan nito sa siyensya ang sumuporta sa mga ideya at teorya ni Genos ay unti-unting nagbago ang pananaw nito. Dahil sa pagkadismaya sa mundo, kalaunan ay natuklasan nito ang lihim ng immortalidad at lumikha ng maraming kopya ng kanyang sarili sa anyo ng mga clone, at tinawag nito ang laboratorio nito bilang House of Evolution. Ngunit naudlot ang seryosong pagsasalaysay ng Gorilla nang biglang sumabat si Saitama dahil sa pagkainip sa haba ng kwento. Dahil doon ay napilitan si Armored Gorilla na ipaliwanag na lang na interesado si Dr. Genos sa pisikal na katawan ni Saitama. Pero nagkamali ng intindi si Saitama at inakalang beki si Dr. Genos kaya agad na nilinaw ni Genos na mali ang iniisip ng master niya, dahil ang totoo ay gustong gamitin ng doktor si Saitama sa mga eksperimento dahil sa kakaiba nitong lakas. Kaya naman, bago pa man umano magtangka si Dr. Genos na ipadakip si Saitama ay kailangang kumilos na sila at unahan na nila yon. Pumayag si Saitama pero hindi naman akalain ni Genos na ngayon na sila kikilos, kaya sinabi nito na may pupuntahan pa kasi siyang diskwento sa grocery bukas kaya ngayon na nila iyon gagawin. Nang paalis na ang dalawa ay agad na itinimbre ni Armored Gorilla ang tungkol sa pagsugod ng dalawa, pero bigla namang bumalik si Genos para itanong kung may alam ito tungkol sa isang cyborg na sumira ng mga bayan 4 na taon na ang nakalilipas, ngunit mariing itinanggi ni Armored Gorilla na may alam siya tungkol dito. Habang papalapit na sina Saitama sa pasilidad ay naghahanda na ang House of Evolution sa pagdating ng dalawa. Naglagay sila ng mga patibong sa buong gusali, at sa huli ay napagdesisyonan ng doktor na pakawalan ang kanilang pinakamalakas na nilalang na si Carnage Kabuto. Pagdating ni na Saitama at Genos sa House of Evolution, agad na pinasabog ni Genos ang buong pasilidad sa ibabaw ng lupa gamit lamang ang isang pasabog at saka sila bumaba sa ilalim nito. Kasabay ng pangyayaring iyon ay sinasabi na ni Dr. Genos kay Carnage Kabuto na hulihin si Saitama at dalhin sa kanya ng buhay man o patay. Hindi nagtagal ay kumilos na ito kaya agad ay naramdaman ni Genos na may dalawang papalapit sa kanila. Una nang inatake ni Carnage Kabuto si Genos dahil si Saitama lang naman ang kailangan nila, at saka ito niyaya sa kanilang combat experimentation room para doon sila magtuos. Para maipaghiganti si Genos ay sumama si Saitama, pero hindi pa man nagsisimula ang laban ay nauna nang umatake si Genos. Ngunit kahit anong lakas ng mga atake nito ay hindi man lang nasugatan si Carnage Kabuto, at sa halip ay mas lalo lang siyang namalmaan. Kasabay ng pangyayaring iyon ay pilit na pumunta si Dr. Genos sa combat room upang saksihan ang pagkatalo ni Saitama laban sa itinuturing niyang pinakamalakas at pinaka-brutal na Diablo sa House of Evolution. Ngunit nang si Saitama na ang humarap ay bigla itong natigilan na tila naramdaman nito ang kakaibang lakas ni Saitama. Napasigaw si Carnage Kabuto sabay napatanong kung anong klaseng nilalang si Saitama at kung paano ito naging ganoon kalakas. Sa gitna ng tensyon, ibinunyag ni Saitama ang kanyang simpleng pang-araw-araw na training, 100 push-up, 100 sit-up, 100 squat at 10 kilometro na pagtakbo, araw-araw at walang palya. Napanganga na lang si Genos sa narinig, at hindi ito makapaniwala sa pagiging simple ng sikreto sa lakas ni Saitama. Sumigaw ito at sinabing puro kalokohan si Saitama sapagkat ang mga sinabi umano nito ay karaniwang pagsasanay lamang at hindi todoong pagsasanay. Dagdag pa nito na hindi siya nagpasyang maging alipin nito para lang makinig sa walang kwentang pagbibiro. Naniniwala si Genos na naging malakas si Saitama dahil sa ibang paraan bukod sa pagsasanay nito, ngunit sinabi ni Saitama na alam niyang mahirap paniwalaan pero yon lang talaga ang ginawa niya. Dahil walang makuhang impormasyon o sekreto mula kay Saitama, umabante si Carnage Kabuto at ini-activate ang kanyang Carnage mode para wasakin umano si Saitama. Nang mangyari iyon ay mapapansing nagulat si Saitama, pero hindi dahil sa lakas ng kalaban kundi dahil napagtanto nito na ngayong araw pala ang inaabangan niyang sale sa supermarket, at hindi bukas gaya ng inaakala niya. Sa isang iglap, tinalo niya si Carnage Kabuto at agad na umalis kasama si Genos upang samantalahin ang natitirang oras ng mga nakasale na paninda. Dahil sa nasaksihan, tuluyang isinuko ni Dr. Genos ang kanyang hanggaring lumikha ng artificial na ebolusyon, at napagtanto na ang tunay na kailangang magbago ay ang kanyang sarili.
Nang sumunod na araw, may isang lalaking nagngangalang Hammerhead ang naglalayong lumikha ng isang utopia o perpektong bayan para sa mga taong sobra sa trabaho ngunit kulang sa kita, isang revolusyon laban sa kasalukuyang modelo ng lipunan. Ngunit wala ni isa mang pumapansin dito habang naglalakad ang mga ito sa kalye na nagsisigaw ng kanilang mga plano laban sa mayamang si Zeniro, ang may-ari ng isang apartment building sa malapit na balak sirain ni na Hammerhead. Habang nangyayari iyon ay natutulog pa si Saitama at tila nananaginip ito na nakikipagbato-batopik sa isang tao na may kulangot sa daliri kaya bigla na itong nagising. Nang mapagtanto na isa lang iyong panaginip ay nagbukas na lang si Saitama ng telebisyon para manood ng balita. Habang nagsesepilyo ay ibinabalita na ang tungkol kay Hammerhead at sinabi ni Saitama na hindi niya na kailangang makialam sa kaguluhan, ngunit nagulat at nagalit si Saitama nang malaman na pinalalabas ni Hammerhead na ang pagiging kalbo ay senyales ng pagiging delikado. Naalarma ito at sinabing matagal siyang nagpakahirap para maging isang bayani, kaya kapag ipinagpatuloy umano iyon ni na Hammerhead ay isang kalaban na rin ang magiging tingin ng mga tao sa kanya. Dahil doon ay dali-dali itong lumabas upang wakasan ang kaguluhan, pero mas naunang makarating sa lugar si Moomin Rider na kilala ng iba bilang bayani ngunit mabilis lang itong napabagsak ni Hammerhead. Kumuha na si Zeniro ng sarili niyang bodyguard upang protektahan siya laban sa mga galaw ni na Hammerhead at ng grupo nito, at iyon ay si Speed o Sound Sonic. Hinarang ni Sonic ang kalbong grupo habang papunta ang mga iyon sa lungga ni Zeniro at binalaan ang mga ito na kahit isa sa mga nakalaban niya ay wala pang nakatakas ng buhay dahil ganon siya ka-perfectionist pagdating sa trabaho. Sa loob lamang ng ilang segundo, pinugutan ni Sonic ng ulo ang halos lahat ng miyembro ng grupong kalbo ni Hammerhead. Sa hindi kalayuan ay tinatawag namang terorista si Saitama dahil sa pagiging kalbo nito, nang bigla naman itong mapalingon sa likod dahil sa malakas na pagsabog. Iyon ay sanhi ng paglalaban ni na Sonic at Hammerhead, pero nang matamaan ng sibat sa ulo ay nakatakas si Hammerhead. Gayunpaman, sa pagtakas nito ay nakasalubong nito si Saitama sa gubat. Kasabay ng pangyayaring iyon ay makikita si Genos na binubuo muli ng isang doktor, at doon ay binabanggit muli rito ni Genos ang tungkol sa pambihirang kalakasan ni Saitama kaya sinabi ng doktor na kapag natapos na nito ang isang serye ng karagdagang lakas at napalitan ang mga dating parte ni Genos ay sigurado ang doktor na mahihigitan na nito si Saitama. Nang malaman naman ni Hammerhead na tatapusin siya ni Saitama ay inunahan niya na ito sa pag-atake, ngunit isang suntok lang ng ating bida ay tumilapon na ang buong kasuotang pandigma nito. Dahil may kaunting awa pa rito si Saitama ay hinayaan na nito na tumakbo si Hammerhead, at ginawa naman ngayon nito kahit hubot-hubad. Pagkatapos ay naisip ni Saitama na umuwi na lang nang bigla namang dumating si Sonic. Inisip ni Sonic na isa si Saitama sa grupo ni Hammerhead kaya sinubukan nitong atakihin ang ating bida, ngunit agad itong pinigilan ni Saitama at ipinaliwanag na hindi siya kasapi ng grupo. Gayunpaman, hindi naniwala si Sonic lalo na at hindi naman nito kilala si Saitama kaya ipinagpatuloy nito ang pag-atake. Ngunit sa isang di inaasahang pangyayari ay aksidenteng nasuntok ni Saitama si Sonic sa maselang bahagi ng katawan nito. Sa kabila ng sakit ay tumayo si Sonic na halos hindi na maituwid ang katawan, at buong tapang na sinabing mag-insayo siya ng husto hanggang sa matalo niya si Saitama. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Saitama kay Genos na huwag muna siyang istorbohin dahil may seryoso siyang problema na kailangang lutesin. Nagtaka si Genos kung ano ang problema ng isang napakagaling na tulad ni Saitama, kaya sinabi nito na wala man lang may alam kung sino siya kahit na napakarami na niyang nagawa bilang isang bayani. Dahil doon ay iminungkahi ni Genos na magparehistro online si Saitama sa opisyal na Hero Registry. Nang malaman ang tungkol doon ay agad na nagparehistro ang dalawa, pero kailangan muna nilang sumailalim sa isang pagsusulit upang maging opisyal na mga bayani.